Assalamualaikum kaniyo katan. Nyari kita nyo biyaon ha hambuok pag-imon-imon about a national artist, about a visual artist na iaangan-angan na to mahinang next national artist. Biyaon naon kita niyo expert ha cultural and arts from MSU Tawi-Tawi. Ubo You si can Riley sabihin in pwede din ka kita nyo you can I'm sorry may bisita tayo na minsan din na naintindihan ang sinuog natin. okay, okay. Okay, thank you. You can speak Tagalog Okay. English. So mapagpalayang gabi mga kasama. Ngayon ay pag-uusapan pala natin ang tungkol kay Mr. Ramir Tawasil. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kanyang pagiging visual artist at kung karapat dapat nga ba o hindi ang kanyang pagiging national artist kung sakasakali. At bakit mahalaga rin ito sa usapin ng pagkakaisa at pagkakaugnay ng kapwa Pilipino, lalong-lalo na dito sa Mindanao. Lalo't pinag-uusapan din ang usapin ng kapayapaan. Sa ngayon ay meron tayong isang expert mula sa MSU Tawi-Tawi, ang Director ng Culture and the Arts Department. Oo. At nandito rin may mga reactor tayo, sina Dr. Ahmad at saka si Mr. Shariful Hasim Mansul. At may mga katanungan din na ibabato natin sa kanila, no? At titingnan natin at hihimay-himayin at intindihin kung bakit napakahalaga ng hakbang na ito para sa pagpapalaganap ng ating petisyon at the same time pagpapalaganap ng kaalaman kung bakit nga ba kinakailangang si Mr. Ramir Tawasil ang susunod na national artist. Ayan. So mga kasama, kung meron kayong mga tanong, agam-agam, ay maaari ninyong ilagda sa ating comment section dito sa Zoom upang mabigyang pansin ang usaping nais ninyong pag-usapan. So sisimulan natin sa tanong na paano nga ba nakaka-contribute si Mr. Ramir Tawasil sa development at promotion ng visual arts sa Pilipinas, Professor Neldy? Ano pong masasabi ninyo? Ang tanong ay, how has Ramir Tawasil contributed to the development and promotion of visual arts in the country? Okay. Miss Saudia. Oh, is it Saudia? Yeah. Excuse me po. Assalamualaikum. Good evening everyone. Good evening mga bisita. Pasensya na muna, no? Yung tanong kanina, no, kung paano makaka-contribute si late Ramir Tawasil. Sige, nais ko muna ding batiin lahat na nandito. Meron tayong galing University of Southeastern Philippines na si Professor Francis Orisco Reginio. At lahat-lahat na si ano ba to? I don't know how to pronounce. Kali, Lukson, or yeah, and everyone else here. Maraming salamat. Salamat sa pambabato mo ng tanong, ha. Wag lang batuhin ng bato. Okay lang din kahit tinapay. Okay. Unang-una, pag-uusapan natin yung tanong mo kanina. Unang-una sa kapayapaan, maraming na-contribute ang mga akda or mga gawa ni Ramir Tawasil. Kaya nga para sa akin, karapat-dapat siya na magiging national artist. Kung ang tanong ay qualified ba or not, para sa akin, qualified. Kasi nga, unang-una din, sa lahat ng mga nakikita natin, marami na ding kolektor. Yan si late Ramir Tawasil. Iba't ibang bansa na. At ang mensahe niya ay para sa kapayapaan. Sobrang lakas ng mga gawa niya tungkol sa kapayapaan. Isa yun. Pangalawa, yung tungkol naman sa women's right. No?
Meron na siyang mga gawa na dito, art installation about cancer awareness at iba pang mga gawa no na may temang human rights, peace, advocacy at kultura, of course. So, para sa akin doon lang muna sa peace, talagang kailangan na magiging magiging national artist siya ng Pilipinas. At kung tayo ay aware sa mga nagawa niya, yung peace logo na ginagamit natin, yung dove, siya yung may gawa. At yung salam din na gawa niya tungkol doon sa marka ng 100 years commemoration ng Buddhaho Massacre or Buddhaho Battle. Nagiging din yun nagiging paraan kung bakit nagkaroon ng mga tao ng kamalayan na kailangan na natin ng healing, no? So mai-relate pa din natin sa kapayapaan yun. Importante yun. Sa Zamboanga, meron siyang nagawa yung similar to Peace Dove din. Andun yata makikita natin yung marka na yun. Going to Santa Maria, I think. Makikita natin doon. At yung painting naman, yung malaking painting na sa Doctor's Hospital painting, sobrang laki. Ang sa Sulu naman, sa gym, yung recent, no? Sa gym na makikita natin, sobra din laki. At ang mensahe naman ay lahat para sa kapayapaan. So sa tingin ko, yun ang naging kontribusyon ni late Ramir Tawasil sa kapayapaan sa bansa at pagkakaisa ng sambayanan. At bago lang din, bago siya na mayapa, no? Siya yung nag-design yata ng no, tungkol doon sa yung sa UPAPRO yata ang nag-ano sa kanya. Hindi ko alam yung ang tawag doon, pero siya yung nag-design. So, doon pa lamang confident ako na pwede siyang or qualified siyang magiging national artist. So, yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Professor Nelty. Napakagandang sagot yun, no? Kung nararapat ba o hindi. At nabigyan din tayo ng idea kung ano ang kanyang mga nagawa para sa bayan, hindi lamang para sa iilan. Gusto po nating i-welcome ang kanyang anak na narito ngayon, si Rain Tawasil, ang kanyang panganay na anak. Magandang gabi po at salamat sa pakikipag-ugnay ngayong gabi. Professor Neldy, may nakapagsabi sa akin, hindi ko alam kung totoo itong chismis, pero ang sabi sa akin, close daw po kayo kay Mr. Ramir Tawasil. So bilang kakilala at kasama rin ni Mr. Ramir Tawasil, ano po yung masasabi nyo? Ito naman ay sa personal na lente at perspective. Ano po ba si Sir Sir Ramir bilang isang kaibigan at bilang isang kasama? Okay, unang-una, kakilala kami ni Ramir na sobrang ng tagal. Siguro almost 20 years kami nagkakilala. Sinasabi niya sa akin palagi at sinusulat niya mismo kung sa dedication na sinusulat niya ng painting na binibigay niya sa akin. Sinasabi niya, from one art to another art. From one piece to another piece. Yung piece na sinasabi, P-I-E-C-E, pati P-E-A-C-E. So, ganun palagi ang sinasabi niya. Kung nakikita nyo yung picture ko yan, siya yung may gawa, no? Na-paint niya ako nung nasa Malaysia siya. At
nasa Malaysia kami noon. So parang buong gabi niyang ginawa. So ganun kami ka-close. Kaya nga kami open sa lahat ng mga kwento dahil kami ay close, no? Sa tagal namin pagsasama ni Ramir sa personal na konteksto, wala siyang hangad kung hindi kapayapaan ng sa Mindanao at Sulu at para sa buong bansa. Kasi base sa kanyang experience, siya yung nung bata pa siya, kaya nga ginawa niya, may painting nga siya, Burning of Holo. Nung Burning of Holo kasi, isa siya sa mga survivor. Kasama siya. At ginawa niya, nag-paint siya ng Burning of Holo. Kung makikita nyo, meron yung talagang pinakita niya doon paano naging parang feeling devastated siya sa anong nangyari. So, dahil nga na-experience niya yun, at tayo naman sa Mindanao at Sulu na kailangan ng kapayapaan, naging passive victim tayo ng giyera, wala siyang ibang hangad kundi kapayapaan. Kaya ang lahat ng gawa niya, mapapersonal, mapa sa komunidad, talagang tungkol always sa kapayapaan. At sa personal na bagay din na ang maalala ko, wala kaming pinag-uusapan kung hindi ano ang dapat nating gawin para sa kapayapaan. Kung ikaw sa pagsusulat, ako naman sa pagpipinta. So wala kaming pinag-uusapan kung hindi iyon lamang. Nasa Zamboanga ba kami, nasa Hulo ba kami, kung saan-saan kami, kung halimbawa nasa ibang bansa siya. Palagi niya ako kinakausap at palagi kami nagkakausap. Ano ang gagawin natin para sa kapayapaan? Ang kapayapaan na sinasabi doon, hindi lamang tungkol sa pagka-Muslim. No? Tungkol ito sa lahat. Bayan ito at para sa mamamayan. No? Yun lang palagi ang kanyang mensahe. Dala-dala niya yun hanggang doon sa Norway yata siya pumunta eh. At meron pa siyang isang painting na bersyon ng Mona Lisa. Ang sa kanya naman ay Mora Lisa. Isang babae naglalarawan na pwede maging like dito, pwedeng maging icon ng kapayapaan ang isang Mona Lisa para pinapakita niya dun sa painting na yun na tayo ay nakailangan ng magkaroon ng kapayapaan na totally kapayapaan, wala ng gera. Sinisimbolo niya doon sa bilang nanay, no? Parang Mother Earth, ganyan. At marami pang um, interpretation naman kung titingnan natin yung moralisa niya. I don't know kung familiar ka doon sa moralisa niya. Pero ako nakita ko yun. At kung may ano ko pa, no, parang animal rights din na parang pinopromote din niya ang animal rights na kinokonekta doon sa kapayapaan. No? Halimbawa na lamang kay ano, hindi ba yung aso yung natanggal yung ano niya, nakalimutan ko, si Kabang? O yun, Kabang. ginawa din niya yun, si Kabang, no? Ang mensahe doon kasi nga minsan may mga tao na hindi nakakaintindi na kung ano, kasi ang aso, na nililink palagi yan na kapag halimbawa Muslim ka, so yung aso, nabawal sa'yo, no? Pero sa kanya, ginamit niya yung bilang isang medium para maipakita, hindi lang ito dahil aso ito ay may buhay, no? So, yun ang nakikita ko doon na buhay ang inaano niya nililink niya doon sa kapayapaan. Kailangan natin nang mabuhay na mapayapa. Kasi
ilang ano na eh, ilang taon na, ilang beses na tayo nagkaroon ng giyera. Isipin mo ha, um, more than 300 years na tayo ay wala ng kapayapaan, yun doon lamang sa panahon ng Kastila. Dinatingan naman tayo ng panahon ng Amerikano, ng Hapon, at itong panibagong republika nung panahon ng nagkaroon ng independensya, ang tinawag na Pilipinas ngayon. So kung titingnan natin, ano na eh, 600 years na more than tayo na parang napinsala, no? Parang, so kailangan pa ba natin dagdagan yun? So, doon pa lamang sa mensahe ni paulit-ulit kong sinasabi to na yun lang hanggang nawala si Ramir, wala siyang iniisip kung hindi kapayapaan at kapayapaan lamang. So, yun. Marami pa kung maikwento ko yun. So, yun lamang muna, no? Salamat. Maraming salamat doon sa personal na pakikipagbahagi kay Mr. Ramir Tawasil. Ang nakuha ko mula doon sa sinabi ni Professor Neldy ay para kay Mr. Ramir Tawasil, ang buhay ay kaugnay ng kapayapaan. Kung walang kapayapaan, parang walang patutunguhan ng buhay. Magulo, 'di ba? So, kung kinakailangan na nahahalin tulad din natin ng kapayapaan sa buhay at naiuugnay ito sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa mga advokasya at paggalaw sa ating lipunan. Professor Nel, di mula sa kabilang panig, itong kasama nating si Shariful ay mayroon ding tanong. Thank you, Kak Sao, for that uh, reaction. Basically, in connection po kay Kak Sao kanina, gusto ko po sanang tanungin kasi so far, ang national artist na nagre-represent sa Muslim Mindanao and Sulu ay si Abdul Mari Imaw, di ba? Siya yung natatanging Muslim sa Order of National Artists. Isang napaka-prominenteng award. In fact, the highest form of award na pwedeng ibigay sa isang artist sa Pilipinas ng Philippine government. Gusto ko po sanang tanungin, Sir Neldy, Prof. Neldy, kung ano kaya ang magiging impact sa panahon na um, mag-succeed nga yung movement to push Sir Ramir Tawasil to become a national artist. Ano yung impact nun sa, for example, sa youth sa Mindanao and Sulu? Ano yung impact nun sa how arts is practiced in this part of the world? And yun, ano yung impact dun sa mga tausug, sa mga Zamboangueño, Chabacano, etc. Yun po yung aking tanungan. Okay, unang-una, si Ramir kasi bilang isang tausug, Mm-mm. hindi lang ang mensahe niya ay para lamang sa tausug. Si Ramir kasi ay isang tao na, of course, proud tausug, pero hindi lamang specific sa tausug eh. Ang tingin kasi niya na hindi sapat yung pagkatausog lamang. Ang impact para sa akin ay si Ramir ay isang icon ng peace advocacy sa lahat ng tribo, sa lahat ng relihiyon sa buong bansa, at hindi lamang sa buong bansa, pati sa buong mundo. Bakit? Unang-una, kung babalikan natin yung mga kolektor niya, isa na doon ang ambassador ng Espanyol. Yun, kolektor niya yon. Pangalawa, ang alam ko si Senator Santanina Rasul.
At si Senator Santanina Rasul, isa sa mga nag-lobby na magkakaroon ng peace process noon sa panahon ng pakikibaka ng MNLF, no? Sa independensya ng tinatawag na Bangsamoro Homeland. Pangatlo, yung maalala ko, yung mga Dalipe family sa Zamboanga, naging kolektor din niya at makikita natin ang mga gawa niya doon sa hotel. So parang kung makikita mo yung gawa niya, ito pala yung kultura. Una, maiintindihan ng mga tao, ng kabataan, ito pala ang pinaglalaban, no? Hindi ang pinaglalaban na kailangan natin magpatayan. Ang pinaglalaban, kailangan natin magkaisa. Lalong-lalo na doon sa simbolo ng kanyang tawag dito, identity na ukil, no? Yung curvilinear na gawa niya, no? Yan ang identity niya eh. At lahat ng indigenous people na sa Pilipinas or katutubong tao na sa Pilipinas makaka-relate doon sa ukil na yun, sa curvilinear na gawa niya. Kasi nga, hindi lang sa Muslim na nag-i-exist yung ganun. Pati sa mga indigenous peoples ng Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, walang hindi nakaka-relate. Kaya nakakadala talaga siya ng, may malaki talaga ang impact. Kasi pag makita mo yung painting niya, hindi mo makikita lamang doon na, ito ay para sa tausug. Hindi ito eh, hindi ganun eh. Parang nakaka-relate lahat ng tao. Kasi nga, kultura nila yun. Kung babalikan natin yung kultura or kasaysayan ng ukil na yan, although ukil ang tawag natin, pero nag-i-exist yan sa ibang tao, nag-i-exist sa ibang tribo. Kasi ganyan din sila gumawa, no? Ang design nila, ang pag-ukit nila, ganyan din. Iba lang ang tawag nila. Sa atin kasi ukil, sa Maranao ukir, o kung iba pa bang mga hindi ko alam lang, no? Pero doon pa lang nakaka-relate ang tao. So para sa akin, ang impact hindi lang siya physical. May psychological, merong spiritual, merong historical. So lahat, kung anong perspektibo man lang yan nung titingnan mo yung gawa niya, makaka-relate ka. Sabi ko nga kanina, ulitin ko, psychological, emotional, historical, makaka-relate ka. Hindi lamang sa buong bansa, pati sa labas ng bansa. Kasi nga, sobrang lakas ng mensahe niya eh. Na panawagan na kailangan natin magkaisa. 'Di ba? Parang kaya nga may international impact siya eh. Hindi lamang buong Pilipinas. Kasi para sa akin, kapag ang impact niya ay buong Pilipinas lamang, ay magiging kulang siya na gawing national artist. Kasi ang punto naman siguro, no, sa pagkakaintindi ko, bilang isang national artist, hindi lamang ang impact mo sa loob lamang ng bansa, pati na din sa labas ng bansa. So kung ako ang tatanungin, sa lahat o sa dami nang nagawa ni Ramir, sikat na siya sa labas eh. At may impact na sa international community. Ang dami niyang kolektor. So ngayon, dahil sa mga collections na yun na nasa ibang bansa, nagkaroon ng ideya ang ibang bansa na kailangan ang gawa ni Ramir gawing sample or icon ng mensahe ng kapayapaan. Kaya nga, mismo ang UPAPRO ang kumuha sa kanya to create the logo for campaigning or for peace advocacy sa buong bansa. At
ano to mailink ito doon sa usapang pangkapayapaan ngayon nangyayari sa itong BARM na ngayon. No? Although may BARM na ngayon, pero mayroon pang peace talk. So, dapat tuloy-tuloy natin magamit yung mga gawa ni Ramir para ikumpanya or para ikampanya itong kapayapaan na gusto natin makamit. No? So, yun. Hindi lang, siguro, hindi lang natin namamalayan, pero napifeel natin na may ambag si Ramir dito sa usapang pangkapayapaan na ito. Kasi nga, yung gawa niya nga ng UPAPRO, ang UPAPRO ang nag-handle ng peace process in reconciliation sa ngayon, no? So, para sa akin ganun lang, no? Maraming salamat. Thank you po, Sir Maraming Nelson. salamat, Prof. Neldy. Ang ganda rin ng tanong ni Shariful at napapaisip tuloy ako. Ito yung, Na, gusto ko yung linya na sinabi ni Prof. Shariful, no? Yung sinabi niyang, may iba't ibang mukha ng pakikibaka, hindi laging nagpapatayan. O, di ba? Non-violence, no? Pwede niyo bang palawigin yung usapin na yon, yung mukha ng pakikibaka na hindi laging nagpapatayan sa pamamagitan nitong gawa, no, mga likhang kamay at likhang sining ni Sir Ramir. Um, sa tingin nyo, parang paano kaya hinuhulma ang kaisipan ng kabataan, lalong-lalo na sa Mindanao. Oo. At paano rin itong mukha ng pakikibaka na ito ay hindi regionalistic in a sense na ay dapat Mindanao, Mindanao lang, ganito. Kundi nagiging ano rin, nagiging kasangkapan din para sa pagkakaroon ng isang naratibo ng hindi marahas, no? Isang naratibo na kung saan hindi lamang pagkakaisa ang pinag-uusapan, kundi usapin din ng hustisya. Although nandun na tayo ng ating pagkakaisa, ay ating pagkakaiba ay ating pagkakaisa at ang pagkakaisa ay magsusulong ng mga ano ito, mga magandang pagbabago para sa Pilipinas. Pero gusto rin nating intindihin na itong mukha ng pakikibaka na ito ay isa ring paraan ng paghuhulma sa pagkakaroon ng social justice na tinatawag o hustisyang panglipunan na hindi regionalistic yung atake. Prof. Neldy, ano ba ang masasabi mo Okay. sa ganong Ako, pagtingin? Maraming okay. salamat. Ako unang-una, ang masasabi ko dyan, pinapatay ni Ramir ang pag-iisip ng pag dito. Ano nga yung something na to kill, no? Iniisip ni Ramir at ginagawa ni Ramir doon sa gawa niya ang pagpatay ng patayan. No? Gusto niyang patayin ang isip ng nag-iisip ng patayan. No? At kung maisabi natin ito na i-play natin ang salita, hindi lang pakikibaka ang ginagawa niya. No? Pati pakikikalabaw, pakikikabayo, no? Lahat ng ginawa niya. Kasi nga, una, before siya namatay, isa joke siya po sa yun. mga, Joke lang. ano yun? Wala nang natawa ako. Oh, I just isa realized siya it's a sa joke. mga, yeah. It can be a joke. It can be a joke. It can be a serious thing. No? Kasi pag sinabi mong pakikibaka, ano yun eh? Trabaho ng baka yun eh.
Kasi nga, doon sa struggle, mapifeel mo, doon pa lamang sa sinasabing pakikibaka, nag-struggle na si Ramir na patayin ang pag-iisip ng pagpatay. Kasi nga, ang mensahe nga niya, kung sino ka lamang, hindi niya tinitingnan ang mensahe niya para lamang sa mga Muslim. O, kailangan namin na, kami dapat yung makakatanggap ng social justice na sinasabi. Ang mensahe niya ay para sa lahat. Although, sa peace process na ginawa, between MNLF, MILF, at kung ano pa man dyan na yung social justice na sinasabi, hindi lamang para doon sa Muslim o tawag no muro. Para ito sa lahat. Kasi kung ang mensahe ng gawa niya ay para lang sa Muslim, para ano? No? Kasi ako personally natanong ko din yan siya. Ano ba itong ano mo? No? Kasi sa tingin ko is nung panahon na nag-uusap kami noon, tingin ko sabi ko yung gawa mo is beyond Muslim issues eh. It's beyond na dahil Muslim ka dapat ipaglaban mo. Sabi niya sa akin, kung hindi lamang verbatim ito yung maalala ko, sinabi niya nung panahon na yun, alam mo, sabi niya, ang tingin ko sa kapayapaan, wala siyang tribo. Ang tingin ko sa social justice, wala siyang tribo. No? Ang nakikita ko sa social justice, sa kapayapaan, o ano pa man dyan, ay dahil tayo ay mga tao. No? Hindi lamang Muslim ang may pangangailangan na mag-aral, bigyan ng tulong, bigyan ng kung anong pa mang kailangan doon ma-apply mo sa social justice. So hiningi lamang ito sa konteksto ng peace process. Kaya parang na-focus doon sa mga Muslim. Pero hindi ganun ang mensahe. Kaya kung titingnan natin ang ano niya, kung titingnan natin ang gawa ni Ramir, may makikita kang para sa social justice. Kahit nga aso no? Kahit kung titingnan mo, hindi lamang tao Doon kahit nga aso, yung mensahe niya, social justice pa din yun So, ganun ang ano niya. Parang, ang interpretation ko sa mga sinasabi niya, nung kaya nga yung sinabi ko kanina, gusto niyang patayin ang isip ng pagpatay. Kasi nga, ilang taon na tayo nagpapatayan. No? Kung isipin mo, balikan mo ang kasaysayan. Galing Espanyol, galing sa panahon pa ng Kastila. Hanggang ngayon, patayan ba din? Kailan ba natin mahinto ito na ang pag-iisip na kung ang isa't isa sa atin nasasabihin, hindi ko kauri yun. Di ba natin maisip na kauri ko yun? Kasi nga, tao din yun. Di ba? Kung pwede ba natin gawin yung uri na sinasabi, yung pagkatao, yung isang tao, yung existence mo bilang tao. Hindi na existence mo bilang Tausug, bilang Maranao, bilang Bisaya, bilang Mandaya, bilang Igorot ba, Aita ba, bilang Tagalog, bilang Ilocano, 'di ba? So dapat bilang tao. Kasi nga doon din lamang tayo yung doon tayo nagkakakilala. Hindi dahil nagkakakilala tayo dahil parang sa akin secondary yun Although bilang Muslim naniniwala tayo, ginawa tayo ng Panginoon na magkaiba-ibang tribo para magkakilala. Pero ang punto niya, kayo ay tao. Ginawa ko lamang ng iba-iba para kayo ay magkakilala.
So, ang mensahe ng gawa ni Ramir, doon nakikita ko sa mensahe din ng Islam, mensahe ng Kristiyano, mensahe ng lahat ng tao sa mundong ito. No? So, yun lamang po. Parang, so far. I don't know if does it make sense. No? Yun lamang. Salamat. Maraming salamat, Professor Nelly. Parang pang Miss Universe yung sagot. Although wala naman tayo sa Miss Universe. Napaka malaman ng sagot na yun. It does make sense, Prof. Ah, ang nakuha ko mula doon sa sinabi niyo, no, hindi lamang ang sinusupil ay ang kaisipang regionalistic, kundi sinusupil din yung kaisipang pumatay at ipinapahayag din at ipinapalaganap ng kanyang mga likhang sining ang kaisipan na maging makatao muna. Maging makatao, maging makahayop, at maging mabuti, no? Sa mga bagay-bagay. Nais ko munang ipaalala sa lahat na nandito sa ating webinar ngayon, mini webinar ba ito, no? Discussion, conversation. Um, Pwede po tayong maglagay ng mga tanong sa ating chat box at meron pong nagmo-monitor niyan at makakaasa kayo na yan ay masasagot ng ating Speaker of the House. Bago tayo tumungo sa mga tanong ng ating mga kasama, pumunta muna tayo sa reaksyon ng kasama natin ngayong si kasamang Alvin Mar Sulaiman. Ano kaya ang magiging reaksyon niya sa mga ipinahayag ni Professor Neldy? Masya Allah. Kasamang Alvin Mar? Assalamualaikum. Thank you very much, Ma'am Saudia, for giving me the opportunity to reflect, no, kung ano po yung um, nakuha or yung parang yung point na nakuha ko dito sa lecture ni Prof. Neldy. Dito actually I am a fan of late Ramir Tawasil, where in fact I am the first to broadcast it during right after his death sa TV11 sa Buanga City, no. And then dito yung nakuha ko yung maganda dito it is not about killing or patayan, marahas yung pagkakaroon or pagkamit ng protest ba or ng ating disagreement sa nangyayari. And gaya ni late Ramir Tawasil, ginamit niya ang kanyang skill, ang kanyang talento upang may pahayag ang kanyang gustong iparating sa mga tao, sa audience niya. And also as a student, as journalism student, no, I think I am inspired because in my own little way I can write, I can narrate stories, I can I can publish articles in order for me to show and to share kung ano ba yung how is it grateful to be a Suluk or to be a people of Mindanao. Yun po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Shariful, ikaw ba? Anong masasabi mo dito? While our audience are trying to higup their hangkabaso kahawa, Ikaw, Shariful, what do you think about this as well? Oh, well, personally, I just got to know Ka Ramir Tawasil in my last year as an undergrad in Ateneo de Zamboanga. I met him at MinPro, kabubukas lang ng MinPro noon. Tapos, mayroong exhibit of his artworks, like in the middle of third floor ba yun? Organized by him and his wife. Tapos, ang unang impression ko, syempre artist, famous. At lagi ko na siyang nababasa even before that. Hindi ko lang siya nakita in flesh. But I've read him because he's one of those people na necessary. If you wanna know about Mindanao and Sulu, it's almost impossible not to know Ramir Tawasil. He's like, if you wanna know Mindanao and Sulu, you should know that Durian exists there. And Ramir Tawasil is like Durian. You can't really perceive Mindanao and Sulu without perceiving him first. So,
nagulat ako kasi bale, every after I go to school, dumadaan ako ng Minpro. And almost always, lagi akong humihinto sa exhibit. And I think it was a month-long exhibit. I forgot. Pero, lagi akong humihinto doon. Tapos, lagi ko siyang nakikita sa exhibit. Like, just waiting or standing there or minsan may kausap. Last time nakita ko kausap niya yung owners mismo ng Minpro. Dalawang Chinese-Filipino, basically a couple. Tapos, um, ngayon, since nahihiya nga ako, since renowned artist, visual artist, hindi lang ng Zamboanga City, kundi nationwide, nag-isip ako ng a certain icebreaker. How could I begin a conversation with a guy like this, of this level? So, nag-isip ako ng question. Hindi ko na maalala yung question. Basically, that's how I break ice eh. So, nagtanong ako. And I didn't expect that it went so long. Like, for 30 minutes, he didn't really stop talking. Like, at hindi ko rin napigilan yung sarili ko na mag-follow up question minsan. And I just realized na Sir Ramir Tawasil, as a person, more than being an artist, was very generous in his time and thought. Kasi hindi siya nag-hold back eh. When I ask like questions about his art, bakit yung style niya parang laging may ukil, yung nakikita nating motif, yung parang wavy design, in-explain niya yun in detail sa akin at hindi ko lang akalain na ganun siya ka-generous sa oras niya. Siyempre, as someone na of that stature, iisipin mo na baka laging nagmamadali o iisipin niya na you're just another fan, um, maybe someone who doesn't really know him. Therefore, are you even worth talking to? Wala siyang ganun eh. Basta malaman niyang parang you're also interested in his advocacies, especially peace, especially the plight of the marginalized, historically marginalized, kasi lagi siyang, very historical siyang mag-isip eh. Lagi niyang binibring up, for example, yung history ng, ng giyera and how it's important for us in the present to correct this history of war. Ayun, kaya I felt very sad, not just not just parang in the knowledge that someone died when I learned of his death, but on a personal level, parang nawalan din ako ng personal friend. Unfortunately, we did not have the chance to become actual friends or mentor-mentee relationship, ganun. Kung may mga ganun man siyang parang relationship students niya. Pero I felt very sad nung nawala siya kasi wala eh, he was a very genuine human being more than an artist. So, ayun po. Kaya, now in relation to being a national artist, I think more than qualified even. He deserves to be recognized not just in the Philippines. And being a national artist, I think it's one of those steps na rin. Oo, Ayun. yeah, that's so warm and sweet of you to share about your personal encounter with the late Ramir Tawasil, ano. I feel like ang ang laki yata ng nawala on my end kasi hindi ko siya na-meet. Oo. Same, Um, same. yes, hindi ko siya na-meet, pero syempre, maybe along the way, I will meet him through his works, through his writings, and of course, through the tongues of those people who work with him. And yes, ano, teka, masyadong ano no, masyadong mabigat yung sharing ni ni Shariful noon. Ah, gusto ko muna ring marinig din mula sa ating kasama na si Yusef Francis Trujillo. Ano rin kaya ang kanyang tingin, no? Kanyang pagbasa dito sa ating conversation na ito tungkol kay late Ramir Tawasil. Ano rin kaya ang kanyang tingin kung
karapat-dapat ba o hindi itong ating pinapanalangin na next national artist. Ayan, nandito pa po ba si Yusef Francis Regino? Pakigalaw po yung baso. Ayan. Sige po. Sige Assalamualaikum. sir, salamat. Assalamualaikum. Madayaw na adlaw gikan diri sa Davao. Sorry, I cannot turn on my camera because we have a red warning level here because of the typhoon. But as soon as Prof. Neldy shared to me the Zoom as well as the webinar regarding Master Amir, so I told him na okay, I will join, no, even if it's night. Anyway, si Master Ramir kasi when I met him, I guess year 2009 here in Davao City when he had this exhibit in Marco Polo. There was a certain art where he tell the story of Mindanao about the people from different cultures coexisting peacefully. Yung image na yon is like a window into the heritage of the region, showing how communities with diverse backgrounds live side by side. And then because it represents the ukil or ukir, that small details and symbols in his art make us stop and think about the importance of unity as well as understanding each other. I remember while I was exploring different themes related to peace, because being a researcher, a graduate of MSU, a product of MSU, I always check yun bang yung socio-economic background of the people living here in Mindanao. And then while exploring the themes related to peace, he's inviting us to think about what connects us as human beings beyond our differences. And that art sparks conversations and make us look inside ourselves. Yung parang may empathy and a sense of connection among people with different backgrounds. And in this way, he not only adds a sense of connection among among us, pero yung local art scene na parang nagiging voice siya for living for living together harmoniously here in Mindanao. Para bang ang art ni Master Mir is like a celebration of Mindanao's beauty. It's more also of a pretty pictures na a reminder for everyone to care about, creating a place where people from all walks of life can happy coexist. So the question whether he should be part of, let's say, be called as one of the national artists in the Philippines as an artist, kailangan na kailangan. I am finalizing now the book anthology of the Bangsamoro literature. One of our contributors is Professor Nelby. Ang isang inspiration doon sa book cover na ginagawa namin ay inspiration actually ni Master Ramir. Why I call him Master, even if we don't have a long conversation before, yung ang art kasi na pinapakita niya lagi sa amin ay a visual of narratives that mirrors the essence of negotiation in a culture of peace. May depictions siya of different cultures coexisting in harmony, yung communication which is very much important of finding a common ground, yung art that encourages viewers to engage in dialogue na parang real conversation, the understanding to compromise in leading to solutions that benefit everyone. Yun yung nagiging brand ng isang tawasil na work. And it serves for me as a testament to the power of artistic expression, lalo na in advancing the culture of peace, the communication and understanding. Yung canvas ng Mindanao's cultural diversity na napoportray lagi ni Master Amir, there lies an educational opportunity to all of us. Kaya nga sabi nung nalaman, when I heard about his passing, I had a conversation with Prof. Nelby for I guess 2 or 3 hours while calling him. Sabi ko, that formal and informal education of art becomes a bridge now to understand
breaking down even the stereotypes, fostering an environment where people can learn to live together harmoniously. Sana maririnig talaga ng NCCA that he should be given that spot in being a national artist in the Philippines. Yun lang po, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat, Yusef Francis. Ano? Ang ganda ng pagkakahabi ng sharing ninyo. Ang nakuha ko ay, eto, basahin ko na lang. Um, Gusto ko yung linya na nung nakita niyo yung kanyang painting, it's like a window into the heritage of Mindanao. And if Mr. Ramir Tawasil will be the next national artist, it's like we are celebrating not just the life and his works, but as well as the pride of Mindanao. Ika nga sa Chavacano, Orgullo de Mindanao, ano? Um, ano pa, na-mention nyo rin yung socio-economic. It's very rare sometimes that we talk about uh, issues with the socio-economic touch, ano. But then, in-invite niya kayo to come together and to look at the connection, the empathy. There's so much into it. There's so much feeling rather than just thinking, ano. Kasi most of the time, minsan pag-academe, ano, oo nga, pagka-academe, discussion, mga political dichotomy, ganun, lahat pautakan. Pero like, with Mr. Ramir, to, he is inviting us to feel, no? To feel what it feels like to be in the other side of the fence, how it feels like to look at the other side of the coins, how it feels like to be on the left or on the right or in the marginalized or sa laylayan, ano. Napakaganda ng sharing na yon. Oo, sandali, gusto ko lang muna ring i-remind ang ating mga kasama bago ako magtuloy sa ating susunod na tanong. Kung meron pong mga questions ang ating mga audience or attendees ngayon, pakilapag lang po sa ating comment box at makakaasa po kayong maitatanong yan dahil nakatoka po dyan si Shariful. Oo. So yun, balikan ko yung ano, no, he allows us to feel. So yun kasi minsan pag utakan, debate, yung pinag-uusapan, negosasyon, minsan hindi hindi natin natatouch yung part na dapat may maramdaman tayo, 'di ba? Oo, syempre naman kailangan sa mga paintings at paglunsad at pagpili ng next national artist dapat with feelings. Hindi sa ano lang, hindi sa relasyon lang, no? So may mga ganun tayong atake. Ah, gusto ko rin ano no, i-highlight yung usapin na ah, kapag ka pinili na next national artist si late Ramir Tawasil, hindi siya usapin lang ng Mindanao, no? Kundi usapin siya ng buong Pilipinas kung saan ang sining ay ginagawang tulay upang makamit ang hustisya. In terms of social, no, syempre at pagkilala, no, at pagpapayabong sa usapin din ng kapayapaan. Yes po, mula kay kasamang Bensar na nakataas ang kamay. Meron po kayong nais sabihin? Assalamualaikum. So I just Salam. want to make may katanungan ako sa sarili ko. Sasabay ko na rin kayo. Since we are talking about Mr. Lit Tawasir, actually, personally, I don't have idea about him. Because hindi ako mahilig sa artist. Totally hindi mahilig sa artist. Pero may iba't kasi tayo may iba't ibang gusto, iba sa iba philosophy, yung iba history or political to something like that. So ngayon ang tanong ko, if ano kaya ang mga preparation natin para mas ma-push natin itong advokasya natin. For example, dito sa Manila, I think we have how many dito sa Manila, tulad ko sa Manila. So we can collaborate to add certain people that would help us
to push Mr. Ramil as to be considered as kung yun ang ano natin, gusto natin i-post talaga. Kasi ang nakikita ko dito, if we are o something planning lang, mangyayari, ano lang tayo, from the FIFA lang tayo, walang mangyayari. So ang gawin natin ngayon siguro, mag-plan tayo, kasi ako may nakikita ako na certain person na pwede natin kausapin, imimit lang sila. Ibig sabihin, oh sige, filma kayo, dapat i-post natin. Kasi dito sa UP, nandiyan ang family Tilla, I think anak ni Santa ni Rasul. So baka yun na nga sabi ni Prof kanina, na-mention niya kanina doon sa ano niya na si Santa ni Rasul one of the kilala si Mr. Tawasi. So ang maganda siguro ngayon yung mga stick persons na pwede natin malapitan to push our sabi natin gusto natin. Kasi yun na nga sabi natin para magawa natin talaga yung point natin. Okay, mayroon na tayong ginagawa online platform, but I think it's not enough. So, dito naman sa Manila, nandito yung National NCCA. So, pwede natin kausapin yung ibang mga kuwan. Even Dr. Bara, we can call him, we can contact him because isa siya sa mga cluster, Tausug cluster, chairman. So, pwede natin siya kausapin, ganito through him. Baka ano kaya ang pwede natin gawin para mas maano natin, ma-push natin forward itong natin gusto natin. Kasi kung tingnan naman natin, Mr. Tawasil to be considered na. Kasi nakikinig ko sa mga sharing ninyo, ganyan. Kasi ako personally, I do not have knowledge about who is kung ganyan, parang ganon. So ngayon, ang pag-usapan natin ngayon, maliban sa platform natin sa online, ma-invite natin yung mga person na pwedeng tumulong sa inaasam-asam natin o ginugusto natin na ma-post talaga itong si Mr. Tawasil o lead Mr. Tawasil. So, yun lang siguro ang kuan ko kasi alam naman natin, we have a lot of experience regarding about ganyan-ganyan, about posting something. So, kung ang kuan lang natin is, I'm not against all the ideas, blah, blah. So, pero ngayon, I think, i-stick na natin doon sa, okay, nandun na tayo, Tawasil is artist. Okay, nandun na tayo, may knowledge, blah, blah, blah. Okay, ngayon, paano natin ito, kumbaga, maitutulak pa itong mga kuan natin? Kasi, alam naman natin ngayon, kailangan maraming mag-post, maraming tutulong na okay recommendation or something certain institution that will help us to make para malakas pa yung natin, yung inaasam-asam natin na inshallah si Mr. Tawasil ay magiging national artist. So siguro yun lang ang ko doon, ang comment ko on suggestion and recommendation na rin. Thank you. Maraming salamat kasamang Bensar para doon sa iyong perspective. Sa tingin ko, una sa ginawa natin ngayon para sa ang nakukuha ko mula doon sa tanong ay points of action. Ano bang gagawin natin? Nandito na tayo. Uusap-usap lang ba tayo o anong gagawin natin? Tama nga naman. Pero yun nga, ang naisip nating unang gawin ay mag-usap-usap. Pero syempre, hindi natin iiwan na walang sagot yung tanong na yan. Habang hindi pa lumalamig yung kape. Sige po, Nawasug. yes po, Mr. Yusef Francis Rihinyo. Pagkatapos po ay ang sasagutin din po ni Professor Neldy yung points of action na hinihingi ng ating isang kasama. Maraming salamat. Yes po, Yusef Francis. Thank you. Thank you, Cabin Star, for bringing that up. Actually, last year, I talked to Prof. Neldy and other MPs now in Cotabato City. Hopefully, kasi I will be traveling to Sulu next week, and I will be meeting also Professor Bara and other MPs in Holo and then in other barangays na in Sulu because we have this program of what we call a Red Hub program, like revolutionary education as well as arts for Moros. We also had an initial conversation with the Pinto Museum here in Davao City, like the UK partners
would love to invite Bangsamoro writers, but first yun nga yung isa sa mga na-establish namin na meeting na we should recognize Master Ramir in the field of let's say visual arts no in the Philippines, particularly in the NCCA. We will be I will be, let's say, yun bang initiating siguro, yun bang I will be talking with connections hopefully next week up to February 18 para lang ma-push namin at natin yung hinahangad natin na recognition for Master Ramir. Ang mahirap lang so far kasi nga we need to establish not just of his contributions but even the very narratives that somewhat contribute to the idea of peace, to the idea of empathy, at yung papaano nabuo ang tinatawag nating pagkakaisa through art, lalo na doon sa binigay na o sa iniwan o sa binigay na kumbaga contribution ni Master Ramir. And for sure, si Professor Neldy will elaborate such a conversation kasi nga, 'di ba tama ba Prof Neldy? When we had our conversation last week and even last year, ito na yung laman ng usapin natin na Yes. sana mabigyang halaga at mabigyang kumbaga ano talaga ma-prioritize talaga ng Bangsamoro government yung recognition ni Master Ramir. Thank you. Yes, Professor Neldy, ano po naman ang inyong tugon sa katanungan ng ating isang kasama? Points Okay. of action po ang kanyang hinihingi. Sige. Points of action, no? Parang, okay. Salamat, Master. Master Isko. Yan, si Master Isko. Tawag natin, ano yan eh. Isang professor ng USEP na maraming research tungkol sa atin sa Mindanao at Sulu. At yun, isa siya sa mga editor ng yung book, no? Ng literature. Ano nga yung title, Master? Parang panumtuman, something, ano, no? Parang ganon. Yes, Oo. bro. Okay. Now, dun sa tanong ni kapatid natin na Binsar, no? Ang pagkakaalam ko ngayon, una, ang Zamboanga City Council, meron na silang resolution na ginawa na parang something posthumous, ano ba yung tawag nila doon? Parang yun, no? Meron silang resolution noon. Pangalawa, yung tumatrabaho yata ngayon ng kanyang nomination bilang isang national artist ay ang Ateneo de Zamboanga. Yun, isa yun. Ang alam ko pangatlo, hinihintay natin ang resolution galing sa BARM, sa region mismo, sa parliament. Yun, pang-apat, parang naghihintay pa tayo ng resolution galing sa provincial board naman ng province of Sulu. So, sa tingin ko, parang kulang pa yun eh. Parang hindi pa siya umaandar. Kasi kailangan, meron din tayong parang NGO na dapat maitulak itong nomination kay late Ramir to be a national artist or next national artist. Ngayon, wala akong nakikita na yung private or non-government organization. So far, yun lang ang nakikita ko, yung nalalaman ko sa ngayon. No? At itong mga nagtatrabaho na ito ngayon, parang nandito pa sila ngayon sa level ng pagkakategorize ng tema ng kanyang mga gawa. Sa painting, anong tema ito? Parang ganun pa ang nalalaman ko eh. Hindi ko pa masyadong kapa kung ano talaga yung ano nila.
yung anong ginagawa nila ngayon. Kasi maraming grupo ito eh. Sa tingin ko, kung pwede tayo makahanap pa ng iba, the entire BARM, sa parliament, okay naman yun kasi regional naman ang konteksto nun. Baka pwede tayo ma-extend pa natin doon sa mga kapatid nating IPs, no? Iba't ibang NGO, iba't ibang agencies sa gobyerno, even national government, na baka pwede mag-nominate sa kanya. Pero alam mo naman, hindi tayo masyadong wala tayong masyadong mga contact sa mga malalaking tao. So, ako personally, wala akong maisip na kung sino yung lalapitan ko, asking them to uh, like nominate Ramir. Sa konteksto lang ng nakikita ko ngayon, sa konteksto lamang ng individual, I think doon sa mga ngayon na gumagawa ng hakbang ngayon, I think tayo bilang isang individual, pwede tayong magbigay ng parang testimony, no? Parang testimonial context yung sa atin, no? Baka makatulong, no? Hindi ko alam kung talagang makatulong kasi nga parang hindi rin naman requirements doon sa nakikita kong requirements for him to be nominated or I mean to be recognized as the national artist. Pero sa tingin ko baka nga makatulong kasi demokrasya itong bansang ito. So kung baka makita ng mga ahensya na yan, lalong-lalo na sa NCCA, na kung maraming boses ang nananawagan na kahit isang formal lamang na nominasyon ang madala doon sa gawaran ng kagawaran nitong NCCA, baka magiging suporta na din yung mga testimony or mga siguro pag dito signature campaign or something asking people formally to nominate him. So ako, wala akong masagot na diretso tungkol doon, pero ako bilang isang individual, ang magawa ko or tayo bilang isang individual, baka magkaroon tayo ng something testimony, post natin sa Facebook natin, or maggawa tayo ng isang sulat na iba't ibang tao ang mag-sign. Parang yun, signature campaign nga, no? So, yun lamang po ang so far ngayon ang pwede kong maisagot. Kung meron tayong Maraming maisuggest din salamat, na something for the future, Professor. yun. Okay. Salamat. Okay po. Maraming salamat, Professor. So, time check lang po. Ngayon ay 9:28 na. Meron pa tayong 32 minutes para ipadaloy pa itong usapin. Napakaganda rin ng mga suggestion ng ating mga kasama. Nawa ay ah, na-satisfy natin ang si kasamang Bensard regarding doon. Para mas bigyan tayo ng konkretong aksyon, tinatawagan ko si Doc Ahmad para i-share kung ano ba yung ginagawa ng Hangkabaso Kahawa Group para i-promote ang nomination for next national artist of the late Ramir Tawasil. Doc Ahmad, pakigalawang baso. Hello po. Assalamualaikum. Sorry. Nasa airport pa ako. Maraming salamat sa introduce din. Unang-una, napakaganda ng discussions natin sa gabing ito. Honestly, kami sa group namin, itong Angkabaso Kawa, um, walang nagbabayad sa amin to do this. This is pure volunteerism. We have the same, nag-iisa lang yung namin, yung uh, pinagka yung unifying us is the love for Bangsa-Sub and our motivation to promote yung the culture and beauty of Sulu. And honestly, wala na akong ma-add about
Mr. Ramir Tawaser. Honestly, yun nga, same with si Sao. Hindi rin kami ganun ka. I've never met him, or if ever na-meet ko siya, hindi kami nagkaroon ng interaction na malalim or even na short time din. Pero as mentioned earlier, when you think about Sulu or Tausug arts, visual arts, hindi mo talaga mawawala yung about sa unique design ni Ramir Tawas. Pag sinabi mong Ramir Tawasil, kilala na yan ng mga tao na ganito, ganyan. Kasi napakaganda ng mix of colors na pinapakita niya. Kasi sa ngayon, yung mga tao kasi the only way um, the way we learn things at saka parang napapakita natin yung culture natin, nare-represent natin yung especially sa atin sa mga indigenous or sa mga maliit na groups na hindi masyado nakikilala is through arts, through writing. Pero sa ngayon kasi, bihira na masyado yung mga nagbabasa. Pero through arts, yung contrasting colors kasi parang nag-a-attract talaga siya ng attention. So parang yun yung way ni Mr. Ramil Tawasil to show and share the stories na meron siya. And it really represents our culture as well. Ayun. For us, yung question kanina about ano na ba yung mga gagawin natin. Syempre tayo as sobrang konti lang talaga yung kakayanan natin as individuals. What we're doing right now, itong mismong discussion na to is a small thing, but actually it's a big step na din, honestly, kasi wala pang mismong gumawa ng ganitong kind of discussion for this movement. At the same time, syempre, in our small ways, kahit sa ganitong way lang na online petition, syempre magsisimula ng konti pa lang tayo. Pero, small stones, in big mountains, small stones, move mountains, parang gano'n yung quote na yun. And ayun, so hopefully doon tayo magsisimula. And meron din tayong, hopefully by the end of this discussion, meron tayong i-move na petition sa change.org. Online petition lang po ito. Hopefully we will publish this today and i-share po natin, hopefully. And I think mas madi-discuss yun ng ibang member ng Pagkabansol. Nagpapasalamat din kami sa mga nag-attend ngayon, no? Thank you po sa pag-attend. Kahit short notice yung aming discussion tonight. Okay, maraming salamat, Doc Ahmad. Bago tayo dumako sa open forum, tinatawagan po natin ang ating mga participants na mag-open ng camera para sa ating picture taking. Ayan. Paki-open po ang inyong mga camera para makita ang inyong magagandang mukha. Pag may nagsabi po na pangit kayo, yung mga mata nila po yung pangit, hindi kayo. Anyway. Naka-open na ba lahat? Ayan. Ayan. Okay po. For Naka-open na po documentation lang ba? po. Okay. Except po yung iba na may problema sa connection. Okay lang po na hindi kayo mag-open cam. Sa Okay. mga kaya pong mag-open, let's go. Ready na Well, po ba? Sino po yung magta-time? ako na po. Ang ating technical. Ayan, oo. Sige. Okay. Ready na. 1, 1. 2, 3. Smile. Isa pa po. Okay, 1, 2, and thank you. Okay na po. Ayan, maraming salamat mga kasama. Meron pong tanong dito, Professor Nel. Dito po ay mula kay Alfitri sa Gili. Si Alfitri ay isa pong estudyante ng WEMSU. I think na-meet ko siya last time nung Women's Month celebration. Ayan, ang tanong po niya, Prof, ay pwede rin pong magbigay ng sagot ang iba nating mga kasama. Assalamualaikum. Good evening, Sir Nelson. Regarding you mentioned about Sir Ramir Tawasil, Tawasil's art related to Buddha Joe. I've heard from some sources that Buddha Joe might be one of his unfinished works. Buddha If yan. this is true, I would like to ask whether it is still unfinished. Ang sabi po ni Alfitri, meron daw pong unfinished work si Sir Ramir na may pamagat na
Dadjo. Daho. Totoo Buddaho. po bang okay, Daho. Buddha ho, sorry. Okay. My mistake. It's okay. Sige. So, Okay. Buddha ho rather. Buddha ho, ayan. Totoo daw po bang hindi pa tapos? At ano ba, baka pwede nyo daw pong bigyan din ng hugot. Kung anong hugot ba meron itong unfinished work na ito. Okay. Professor Neldy, nariyan po ba Okay. kayo? Alright. Okay, Sige. salamat. Naririnig niyo? Yes, sir. Okay. Opo, loud Alright. and clear. Okay. Unang-una. Tungkol dyan, yes. Sagutin ko muna ngayon, yes. Unfinished pa yung ginawa niya. Sobrang laki ang gawa niya. Parang isang plywood na malaki. No? Pero may kwento ako dyan. Ako po ang kauna-unahang tao na inalaw niya nag-take ng photos ng painting na yon. Kasi hindi niya pinapakunan ng picture kasi nga unfinished. No? Hindi niya inaalaw. So, inalaw niya ako nung panahon na yun. At ito, no, parang sabi niya, nung panahon ng mga, I think, 2000 ilan na. Kaya, gusto ko maalala muna yun. No? Parang 2017. No, not 2017. It's like 2015. Ano? 15 ba? No, 2005. Yeah, 2005. Nagkita kami. Pinuntahan ko siya sa bahay. Sabi ko, ba't di pa natapos to? Sabi niya, tulungan mo ako tungkol doon sa kultura, unang-una sa accuracy sa historical facts, ano yung mga gamit nila, ano yung mga ilan sila, yung mga kulay, no? Ilan ang bata, anong konteksto, bakit nagkaroon ng Buddha battle. So yun, parang ang hinihingi niya sa akin nung panahon na yun, yung historical references, support, historical content nang gusto niya maipasok doon. Kasi nga, si Ramir, masyado siyang meticuloso doon sa detalye. Kasi ayaw niyang ma-misappropriate yung kultura. Kasi siyempre, bilang isang pintor, talaga doon sa kultura ng tao at doon sa historical context ng gawa niya. Sabi niya sa akin, kunan mo ng picture, bahala ka na kung anong anggulo, basta itago mo. Ito ang statement niya na hindi ko makalimutan. Kung mawala man ako, maalala mo, ikaw yung unang kumuha ng picture nitong painting. Matapos man o hindi, kahit sa sulat man lamang, ikaw ang tatapos. So parang, nung panahon na yun, parang nagsasabi na siya na parang hindi na ako tatagal. Hindi ako tatagal kasi nga, parang meron na siyang niraramdam noong panahon na yun eh. Hindi lang siya masyadong nagkukwento tungkol doon sa health. Pero, yung pag-schedule niya na imbitahin ako sa bahay, nadidelay. Palaging nadidelay. Punta ka dito. So, nung panahon na gusto ko nang pumunta sa bahay, sabi niya, pasensya ka na busy ako. So, nalaman ko din, hindi pala dahil na busy siya na per se, no? Dahil sa kanyang health. Ito yung nagiging ko parang nightmare ba tong tawag? Or something na nagiging guilty ako
sa feeling, sa personal na level, yung picture na naitago ko sa CD, hindi ko na mahanap yung CD na yun kasi nandoon lahat yung kuha ko. Sobrang dami kong kinuha, every corner of the painting. Yung detalye ng painting, yung tao, yung barong, yung mga weapons na nakalagay doon. Talagang kinunan ko every detail of it. Na parang, kasi naisip ko noon kung halimbawa hindi ito siya matapos ni Ramir. Parang gusto ko yung puzzle, no? Parang yung every piece of it na in the future, maisa ko yun siya. Na ako na ang yung ibig sabihin na ako ang tatapos. Ako na yung magtatapos na sa ibang naman, sa ibang genre of art. So yun, hinahanap ko ngayon hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Kasi nung panahon na yun, parang hindi pa yata sikat yung ano ba yung tawag dyan? Ano ba tong tawag ngayon yung malaking hard disk. Hard disk ba? Yung malaking pen drive. Ano tawag dyan? Hard disk ba yun? So parang wala pa kasi nung panahon na yun Tsaka kung kaya naka-CD lang, sa CD ko lang nilagay yun. Na, sinunog ko doon sa CD. No? Hindi ko na mahanap. So yun. Yun ang maikwento ko dyan, no? Lumipas ng mga 10 taon siguro, yung pangalawa niyang na-expose yung na yun, yung painting na yun, ay yung kay Jamila Alindogan ng ba Al Jazeera ba yun? So parang doon lang pangalawa na nakita ko na pina-expose niya yung painting na yun. So sa tingin ko, privilege ako doon kasi siya mismo, inalaw niya ako, sinabi talaga niya sa akin, picturean mo to. Ikaw yung kauna-unang tao na inalaw ko to picture this, to take photo of this. So, ang update ngayon, tungkol dyan sa painting na yan, kasi nung panahon na parang naglilipat-lipat kasi sila ng bahay Dala-dala pa din. So parang tinatrabaho niya konti-konti pero merong mga parte na may na parang mayroon namang bang tawag diyan ng form of art na bago. Hindi naman bago. Ano ba yun? Yung something scribble lang. Ano ba may term diyan Anak niya yung mga nag-ano doon Ang nagpipinta-pinta doon. Nakausap ko yung nakausap ko ang wife niya. Sabi ko, ano nang gagawin diyan? Sabi niya hindi na ito matapos. Hindi na parang kasi wala na At sa tingin ko sabi niya, kung hindi man matapos ito ngayon, parang hindi na rin, wala ng pag-asa. Baka in the future, anak niya, or baka ikip namin ito na ganito. Tapos parang napag-usapan ba namin, baka simbolo na ito ng continuous advocacy or aim ni Ramir sa advokasya ng kapayapaan, no? Parang similar ito sa painting na portrait ni Maas Nurmiswari or ni Professor Nurmiswari. Kasi meron siyang painting about kay mukha ni Nurmiswari. Hindi rin niya natapos. So, tapos parang di ko lang maalala talaga kung ako ba yung nauna. Kasi ang maalala ko, ako yung nauna na nilagay sa libro ang painting na gawa niya mukha ni Nurmiswari.
So yun, kung itong about Buddha ho, yun na ang update tungkol doon. So ako naman, sa tingin ko, mainam na kung ganun na lamang. No? Kasi nga, doon na eh. Hindi na kailangan pang tapusin. Para sa akin, wala namang dapat tapusin sa art eh. Kasi ang art, para sa akin, tapos na din. At hindi pa tapos. Parang, para continue pag-uusapan. Hindi kasi, masyado kasing subjective pag sining eh. Hindi mo rin siya matapos-tapos dahil nga sa konteksto. Kasi nga, ako unang-una, nag-aral ako ng iconology, no? Iconolohiya. So, ang daming may ano doon, no? May ukit or something malink doon sa Buddha ho na yun. Kasi nga, sobra ang ano eh, sobra siyang isang icon na siya eh. Ang dami ng level no na kailangan natin na pag-aralan mismo doon sa kultura, sa kasaysayan, sa advokasya, ang mukha ni Ramir, ang gusto ni Ramir, ang feeling ni Ramir, ang family ni Ramir, ang community ni Ramir, ang bansa ni Ramir, ang kulay ni Ramir, ang salita niya, ando doon lahat eh. So, kahit halimbawa natapos niya noon, hindi rin matapos-tapos kung kunin natin ang konteksto tungkol sa aesthetic or sa nuances ng sining. So, yun lamang po. Salamat. Maraming salamat, Prof. Neldy. Again, malaman, napakabigat, na nakakalungkot at the same time nakakatuwa. Siguro pwede ba tayong magkaroon ng moment of silence para lang huminga? Kasi ang daming emotions na lumalabas ngayon. Hindi lang kasi siya usapin ng national artist. So, a moment of silence like for about 1 minute. Ano? Ayan, maraming salamat. Sana ay nakahinga kayo. Mm-mm. Gusto sana naming ipaalala sa lahat na meron po tayong, again, na-mention na ito kanina, petition, petition for the next national artist of Ramir Tawasil. Ilalagay po namin ang link dito sa ating chat box. At ilalagay rin po namin sa page ng Hangkabaso Kahawa. For translation po, ang ibig sabihin ng Hangkabaso Kahawa ay 1 cup of coffee. Ayan. So, nasa page po namin ang link ng petition, and at the same time, huwag po ninyong kalimutan na i-like at i-share at i-follow ang aming page. Ayan, bukas pa po ang ating, yes, bukas ang ating floor kahit wala tayong, ang ating virtual floor, oo, for questions. Yes, meron bang mga tanong, suggestion, and other suggestions? Meron pa po ba? Oo, at syempre meron pa tayong oras, meron pa tayong 10 minutes before we close our conversation on Ramir Tawasil, whether he is qualified or not. And I think qualified based sa mga sharings at usapan. Yes, kasamang Shariful, ano yun? Hi. Um, this is not a question, more like an introduction of what Sangkabasu Kahawa. Well,
we're not really an organization or an agency. More so, we're not a business. We're not inviting you to like the page just because you want clout or any of that. We're not promoting anything of self-interest. Although Okay, that's we're not selling easy to coffee say, as well. no? Yeah. That's easy to say, pero yun nga, I just wanna clarify to everyone kung ano ba yung Hangkabaso Kahawa. It's basically a platform for anyone who likes to talk about the Sulu Archipelago or Mindanao. And we meet every once in a while, mostly weekly, and talk about anything under the sun related to the Sulu Archipelago, whether it's history, whether it's society, culture, language. Ang dami na naming napag-usapan. And this is one of the fruits of those discussions. Kasi naisip namin, if we just talk and talk every now and then, what's the point? If walang actual output, yung pag-uusap namin regularly every week. So naisip namin to make steps toward achieving certain aims for the Bangsasug or the Bangsamoro in general. Pwede rin. Basically to the people living in Mindanao and Sulu. Because, well, it cannot be denied that we are kinda left behind in certain aspects of development. And that is a call for us who are educated naman, who are in comfortable positions to promote and to push forward our collective agendas. So, ang Hangkabaso Kahawa po ay isang platform for people who have similar advocacies. Yung mga parang may idea ka, for example, about Sulu Archipelago, and you want to pitch it, you want people to talk about it, you can just message us. Tapos, we will invite you for a conversation kasi may regular conversation naman eh. We'll give you the link to a Zoom meeting tapos we can talk about it. It's isa tong platform na regularly may meeting technically every week. So, any idea, whether it's sa tingin mo it's very stupid or pwede ring it's very genius, it's open here. Pwede nating pagtulungan. Tulad nito, this is just an idea pitched like last 2 weeks ago, that maybe it's time for us on the ground to push forward this agenda of promoting an artist from our homeland. And we materialize it together by the power of volunteerism. So, ayun po ang Hangkabaso Kahawa. And may special focus lang siya sa Sulu Archipelago because most of us come from the Sulu Archipelago. We're a mix of Tausug, Sama, Yakan, Chavacano, etc. Though open naman siya sa lahat. You can join if you're Tagalog, Waray, Ilonggo. We can adjust. As long as you hold the same advocacies, the same directions as us, you want basically to uplift your homeland. Yun eh. And this is just one of the steps. Raising awareness, having petitions signed, and isa tong online petition na to sa mga moves namin to actually try to uplift. Although on a very small scale, hindi naman namin sinasabi na it's a life-changing initiative eh. Pero it's one of those small stones thrown at the monster. And maybe at some point, madagdagan yung damage sa kanya, kumbaga sa Dota. Ayun po. Feel free to message us kung may mga katanungan kayo sa Hangkabaso Kahawa, etc. It's very open, and if you decide to join Hangkabaso Kahawa, it doesn't mean that parang member ka na, parang may responsibilities ka na. It's not like that. You're free to get in, you're also free to get out based on your whims. Basta na-satisfy mo yung parang need mo to promote, to push forward an advocacy. Ang mahalaga naman action eh. It doesn't matter if you're officially a member or not. Even I'm not a member. No, nobody in this room is a member of Hangkabaso Kahawa. It's really just a platform. Ayun. Ayun lang po. Yes, salamat Shariful, no? It reminds me
Daghang salamat sa imuhang input kay murag kinahanglan gyud nato na para ma-realize sa atong mga kauban dire nga kaning Hangkabaso Kahawa is actually a platform for us to unite and to basically mainstream into the consciousness of the masses about the culture of the Sulu archipelago. So this is not basically promoting a regionalistic or one tribe is better than the other. Of course, there's none. We always believe in equality and equity. And for us also not to, minsan kasi mas nasasapawan yung mga kultura na kailangan nating i-preserve yung roots, yung pagkakakilanlan. Gaya na lang ng itong K-pop, 'di ba? Minsan mas alam pa natin kung sino-sino yung mga member ng BTS kesa kung ilang munisipyo meron sa Mindanao, mga ganong usapan. So gusto lang natin, no, i-mainstream into the consciousness of the masses itong ating mga pag-uusap tungkol sa Sulu Archipelago. And it doesn't matter where you come from or what your color is, as long as we could talk about it and mainstream it. And yeah, basically part of our consciousness of who we are, di ba? Ganun lang po yung Hangkabaso Kahawa. So it's not really a movement per se, but it's actually a platform to invite people to come together. Kasi ang notion naman ng Hangkabaso Kahawa is to have coffee, di ba? Kapi-kapihan kumbaga. Yun talaga. So we have the lamisahan, the table, things like that. So may mga tanong pa ba mga kasama? We only have 4 minutes more bago natin tapusin itong ating pag-uusap o pag-iimon-imon, no? Meron pa ba? Baka may gusto kayong itanong at hindi kayo makatulog. At sabi nga ni Professor Neldy kanina, kayo ay mabagabag dahil kayo ay merong mga guilt feeling na hindi na ilabas. Hopefully okay lang. Prof, okay lang po ba kayo? Oo, gutom lang ang aking tiyan. Andyan lang po si Doc Ahmad for any health issues. Ganun. Kaya Kung ano, Meron pag po tayong medical doctor dito kung Oo. may Oo, Um, baka biglang kasi mamatay kakainom dyan. natin ng kape, oo, kinakabahan na sumura ang tayo, kape. ninenervyos, oo. May kailangan mga bigyan ng tanong pa ba remarks. mula sa ating audience? I Oo, think, ako, ayan, si Doc Ahmad yata nag-raise I think ng wala na kanyang, po ako. Um, Wala. just ano lang po, reminders. And for those na late na dumating or hindi man maganda yung internet connection, we will share the recorded video po sa Facebook page namin. We will share this sa Angkabaso Kawa at saka sa email nyo na din sa mga nag-register. Hopefully we will see you again. This won't be the last discussion. We will have more discussions po to come. Yan po. So for attending. Everyone feel free to talk. This is open floor. 2 minutes. Yes, open table ito. Hindi daw floor, sabi ni Doc Ahmad. Table daw dapat kasi doon nilalapag yung Ayan, kape. Wala na po bang tanong? Ka NLD. Meron bang NLD. meron. naka-raise hand? Sino yan? Sino ang Ako ating yun. naka-raise hand? Kayo. Sige po. Go. Ano lang, Padayon. nagpapasalamat lang ako no sa mga naging kasama natin ngayon. Dun sa mga tanong nyo na pasensya na kayo kung hindi ko nasagot masyado, kung hindi masyadong kulang, no? Parang kung yun, no? Pero mag-uusap din naman tayo. Sa akin naman doon tayo sa plato, no? Ano ba yung maliit na plato? Platito. Doon sa platito natin ilalagay yung kape para madala-dala natin. Kasi pag table baka 'di ba maiwan-iwan din ang table. Anyway, maraming salamat sa inyo lahat. Magkikita-kita din naman tayo ulit. So, ayun. Pakitulong na din na parang formally launch na ba tong itong petisyon? Yes po, live na po yan. As of now, Okay, we live have na live. Sige. So, it is being formally launched, no? So, pwede nang parang ma-share na ba yan?
Opo, pwede na pong i-share. Sir Nelds, wala Okay. pa siyang proper Facebook post, pero pwede nang i-share yung link. Pero Okay. So siguro sa proper Facebook post na muna natin doon simulan. Pag-post doon, simulan na natin i-share. Okay? Okay, Siguro, sir. no? Apo. Sige, salamat. Live update lang. As of now, may 14 signatures na tayo. Wow, that's a Kani- nice, ano. kanina lang Hindi yan. pa ako nagsasign, magiging 15 na yan. Siya. Pag nag-sign ako. Ang target natin ay 50,000. Okay. Siya. Okay. Alam ko 15 pa. Anyways, mga kasama, we have 1 minute more to... Okay na, I think. Okay, wala na pala. It's 10 p.m. So again, maraming salamat sa pagtangkilik at pakikipag-ugnay dito sa ating pakikipag-usap. At marami pang pag-uusap. Oo. Sa mga pag-uusap naman kasi nagsisimula ang lahat, 'di ba? O si Shariful ngumingiti. Sino naman kausap mo, Shariful? Anyway, nagbibiro lang ako. Anyway, totoo naman, sa mga pag-uusap-usap nagsisimula ang mga malalaking kilusan at malalaking pakikibaka, pakikipusa, or anything, ano. Siguro ako, sa pakikinig ko sa inyong lahat, maraming salamat. Ayan, daghang salamat sa tanan. And I hope makikita natin kayo sa ating susunod na pag-uusap at marami pang pag-uusap. Walang katapusang pag-uusap. Kasi kapag hindi tayo nag-uusap-usap, mahirap yan, no? Kapag yung mga gusto nating sabihin ay hindi natin nailabas, parang tae lang yan. Kapag tinigilan mo, di ba, Doc, nagiging sakit. Ayun. Masyado kasi tayo seryoso. Anyway, No kapag comment, no hindi na... comment. Oo. Ayan. Anyway, last naman to. So, ayun, oo. Pag pinipigilan natin yan, nako, nagiging problema yan, di ba? Tapos inom lang tayo ng inom ng kape, nako, hyperacidity ang makukuha natin dyan. Anyway, yun lang po. Maraming salamat. See you again to our next discussion and conversation sa Hangkabaso Kahawa. Ayan, you can take your coffee na habang hindi pa malamig. Opo. Ito ang Hangkabaso Kahawa. Hindi lamang basta kape. Kapeng may laban ito. Kaya kang ipaglaban. Ayun. Please Yun lang. subscribe. Salamat. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Signing off. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, everyone.